Dear Adet, hindi ako magsusulat ngayon para lang umiyak. Magsusulat ako kasi may natutunan ako. At gusto ko itong marinig ng lahat ng asawa na dumaan sa pinagdadaanan ko. Oo, nahuli ko sila, hindi napatago, harapan. Pagbukas ko ng pinto, nandoon ang mister ko at ang babae, nakahiga pa sila. Walang kahihiyan, pero mas matapang pa sa lahat, yung kabit. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, sabay sabi, "Kung naging sapat ka, hindi siya lalapit sa akin. Dati, baka sinabunutan ko na siya, pero sa pagkakataong iyon, natahimik ako. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil may mas malalim akong naintindihan." Lumapit ako, tiningnan ko siya sa mata at sinabi ko, "Hindi ako kulang, mali lang ang napili ko." Tahimik siya bigla at doon ko na-realize, hindi mo kailangang makipagsabayan sa taong walang respeto sa sarili para patunayan ang halaga mo. Umalis ako, hindi ako nagmakaawa, hindi ako naghabol, kasi naalala ko, sinabi sa Biblia, ang babaeng marunong ay nagtatayo ng kanyang tahanan, ngunit ang mangmang ay winawasak ito sa sarili niyang mga kamay. Kawikaan 14:1. At doon ko naisip, hindi ako ang sisira sa sarili ko dahil lang sa kasalanan ng iba. Ngayon, para sa lahat ng asawa na nasasaktan o nasaktan, ito ang masasabi ko, hindi ka kulang. Hindi ka pangalawa. Hindi ka dapat makipag-agawan. Ang lalaking marunong sa Diyos, hindi ka ilalagay sa sitwasyong kailangan mong ipaglaban ang posisyon mo. At ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Marcos 10:9. Pero tandaan mo, hindi tao ang unang sumira, kundi siya mismo nang piliin niyang magtaksil. Kaya kung nasira man ang pagsasama niyo, hindi ibig sabihin na ikaw ang nabigo. Minsan, ang tunay na pananampalataya ay ang paglayo sa kasalanan, hindi ang pagtitiis nito. Kung babalik siya, hayaan mong patunayan niya hindi lang sa salita, kundi sa gawa, na nagbago siya sa harap ng Diyos. Pero kung hindi, tandaan mo ito, hindi ka iniwan ng Diyos, hindi ka pinabayaan, at hindi mo kailangang ipilit ang taong hindi marunong manatili. Ang Diyos ay malapit sa mga pusong wasak. Awit 34:18. Kaya kung nasasaktan ka ngayon, hindi ka nag-iisa. Tumayo ka, magtiwala ka, at piliin mo ang sarili mong dangal. Dahil ang babaeng may takot sa Diyos, hindi kailanman natatalo ng isang kabit. Isang asawang hindi papayag maulit ang sakit. Ayun, ang ganda ng kwento niya, palaban si ate girl. Sana may nakuha kayong yung mga advice niya about sa relationship niya. So, ayun lang. So, kung gusto nyong ikwento rin yung talambuhay nyo, ilagay nyo lang o isend nyo sa email ko, ilalagay ko sa baba. Paalam!